Napakabuti po ng ating Panginoon. Muli niya tayong pinagsama-sama. Pinagbuklod-buklod ang ating mga oras. Pinagtagpo-tagpo ang ating mga oras upang tayo ay makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Sino po dito na Mission Church? Nananabik na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Inaaniyahan ko po ang lahat na tumayo. Come on. We will exercise our faith today. Amen? Anong dala-dala mo ngayong baggage? Kung di man baggage or mga prayer request, meron ba? Ako meron. Kayo po meron. Baka ako lang. Amen? Lahat po tayo merong mga kanya-kanyang mga naisin sa ating mga puso. Mga desire na naising ilapit at iluhod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Meron po tayong mga prayers na hindi man nasasagot pa sa ngayon, pero yung ating pananampalataya ay mas lalong hinahasa ng Panginoon. Sa tuwing hindi pa man natin nare-receive, pero alam natin at the end of the tunnel, at the end of, di ba, our journey, merong mabuting Diyos na nakakaalam kung anong mas higit sa'yo. Amen? O makakabuti sa'yo. Amen? Amen. Sa mga kasama po natin sa online, magbigay naman kayo ng mga emoji dyan. Okay? Para malaman namin na talagang kasama namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon ngayong umaga. Amen? Taas natin yung mga kamay. Sabihin natin, Hallelujah! Praise you, Jesus! Oh, you're worthy to be praised, to glorified, Panginoon, to be glorified, oh God. We worship you and we adore your name. Hallelujah! Amen! Isa pa nga, hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Sige po tayo, please, umawit sa Panginoon. Hallelujah! Woo!
Naranasan niyo na ba yung panahon sa buhay natin, moment in our lives na kung saan wala ka ng ibang malapitan, wala ka ng ibang matakbuhan, lahat ng tao nilapitan mo na, lahat ng tao kinausap mo na, but then again, wala pa rin dun yung hinahanap mong sagot from nanaisi lang iyong puso. But God reminded you na nandito ako, na makikinig ako sa iyo. Mabuti ang intensyon ko sa iyo. Wala akong gusto kundi ang mapapabuti ka. Amen? Sabi ko sa awit, ang ating Diyos ay laging mabuti. Naniniwala po ba kayo, JC Howe family, that our God is always good? Our God is always good. Lagi siyang mabuti. Kahit marami tayong pinagdadaanan, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng uno, sa gitna ng pagkakasakit, sa gitna ng kagipitan, mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah! Sabay-sabay po nating awitin ang napakagandang awit nito. Ako ay ako dahil sa iyong biyaya. Lumalakas, lumalago sa bawat oras. Sa lubungin man ng bagyo, Jesus, ikaw ang kalungan ko. Liwanag mo ang gabay sa dilim. Naakay sa tuwing nanghihinga, binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas. Lagi kang mabuti, noon, ngayon at bukas. Pangako mo sa lagi, ako'y pinapalakas. Puso'y puno ng pag-asa. Sa bukas ko ay naroon ka. Jesus, sa'yo'y di na mangangamba. Ako ay ako dahil sa iyong biyaya. Lumalakas, lumalago sa bawat oras. Sa lubungin man ng bagyo, Jesus, ikaw ang kalungan ko. Liwanag mo ang gabay sa dilim. Inaakay sa tuwing nanghihina, binubuhat sa tuwing nadarapa. Pag-ibig mo sa akin ay wagas. Lagi kang mabuti, noon, ngayon at bukas. Pangako mo palagi, ako'y pinapalakas. Puso'y puno ng pag-asa. Sa bukas ko ay naroon ka. Jesus, sa'yo'y di na mangangamba. Minsan pa nating awitin ngayon lamang po. Sing. Come on, church, sing it out. Ako ay ako sa iyong biyaya. Lumalakas, lumalago sa bawat oras. Sa lubungin man ng bagyo, Jesus,
Nararamdaman niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos sa inyo? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lahat ng pagdakila, kaluwalhatian, O Diyos. Hallelujah.
mapagmahal na Diyos. Mula noon hanggang ngayon, maging sa hinaharap, ang iyong kabutihan ay tuloy-tuloy, umaagos, nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa. Right now, Panginoon, I am declaring abundance to everyone here, Panginoon. I am declaring favor. Kahit hindi namin nakikita yung favor sa sitwasyon namin, I am still declaring favor. I am declaring provision. Kahit na parang hirap-hirap naman, Panginoon, but still, I will confess, I will declare that you are our provider. I will declare healing. Kahit na ang tagal-tagal na ng sakit sa katawan ko, ilang araw ko na itong nararamdaman, marami ng panahon. But still, right now, with faith, I am still declaring healing. Right now, in the name of Jesus. JC Hall family, receive the healing from the Lord. Receive the favor from the Lord. Receive the provision from the Lord. Receive the wisdom that you needed from the Lord. Receive it right now. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Masaya siya kapag siya ay nagbibigay sa inyo. Hindi ganon kahirap sa Panginoon magbigay. Walang mahirap sa Kanya. Binigay nga niya si Jesus para sa atin. Kung kailangan ng salvation ng pamilya mo, I am encouraging you to use your mouth and declare. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Declare it, declare it, declare it. Amen? Use your mouth, use your tongue to declare God's goodness in your life. Kahit iba yung sitwasyon sa present, but still our God is good. Amen? Hallelujah! Let me pray for you, church. Our God, our awesome God, our magnificent God, our wonderful Father, Abba, Abba, Abba. We're calling you right now, our Father in heaven. Lord, as your sons and daughters right now, Lord, with faith, believing in your promises, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, when we confess our sins and believe, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makakapagligtas sa amin, Panginoon. Ililigtas mo kami. Babaguhin mo yung mga buhay namin. Anumang burdens, anumang challenges na kinakaharap ng bawat isa. Bawat individual na naririto, hindi namin masabi sa ibang tao, it's just me who's fighting alone, Panginoon. But Lord, Lord, right now, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Kahit hindi namin masabi sa mga kaibigan namin or magulang or friends or sisters, kapatid, Lord, ipaalala, paulit-ulit mo ipaalala sa na hindi kami nag-iisa. Kakayanin namin dahil sa biyaya mo. We can do all things through Christ who strengthened us. Amen? Hallelujah. This is my prayer today. Hindi kami aalis ng lugar na to na wala po ang kapayapaang buhat sa iyo na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pakak muna po tayong lahat. Yan, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. So, as we prepare po to give today, alalahanin po natin na yung ating pong pagbibigay ay hindi po siya utos, kundi ito po ay isang invitation po sa bawat isa po sa atin. Na patuloy po tayong iniimbitahan ng Panginoon to trust Him, to place Him first, and to recognize that every blessing we have comes from His hand. Amen po. Kapag po binigay natin yung ating pong mga tithes, lagi po nating isipin and we declare it with our actions na sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I give this to you. Lord, you are my provider. Amen po. Yung offering naman po, on the other hand, is our joyful response. Ito po yung masayang pagbibigay natin or gratitude po natin sa Panginoon na ito po yung it is the overflow of gratitude, the expression of a heart
that has tasted God's goodness. So, marami pong ginagawang magagandang bagay ang Panginoon sa ating buhay. At kahit kailan, hindi po siya nagkulang sa atin. Amen po? Amen. So, kaya po tayo tinuturuan ng Lord na i-offer din po yung ating pong offering po sa ating pong Panginoon. When we give, we are planting seeds. Seeds that God Himself promises to water, increase, and multiply far beyond what we could ever imagine. At hindi po tayo magsasawang i-remind ang bawat isa sa atin yung Malakay 3:10, di ba? Sabi po doon, bring the whole tithe into the storehouse and see if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So God isn't trying to take from us. He is positioning us to receive. If we obey po, patuloy tayong hinahanda ng Panginoon to receive the blessing dun po sa pangako niya sa Malakay 3:10 na bubuksan niya po ang durungawan ng langit at ang pagpapala para po sa bawat isa sa atin. Minsan po talaga, dahil nga po, alam po natin, di ba po, hirap ng buhay, nasa inflation po tayo, at sa mga nangyayari po sa bansa natin, minsan talaga parang iniisip na natin, Lord, eto na lang meron ako, eto na lang yung kailangan namin. Pero why not we take action po? Why not we move our faith sa Panginoon na kahit na ito na lang yung meron tayo, ibigay natin kung ano yung para sa Panginoon and let our faith move the mountains. Di ba po? Na talagang ang pagtitiwala natin na ang Panginoon ang magpo-provide po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya po ngayong pong umagang ito, as we give our tithes and offering, let's do it with faith. Hindi po napipilitan, di ba? Kundi with faith, with joy, and with expectation. Expectation na the Lord sees your obedience, He honors your sacrifice, and He delights in your generosity. Amen? So, may our giving today unlock doors, release favor, and bring overflow into every area of our lives. Amen? So, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po sa patuloy pong pag-remind sa amin ng kahalagahan po ng tithes and offering, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay po, Lord God, ng encouragement at sa mga pangako mo sa amin, Lord God, that you are our good provider, Panginoon. Na hindi mo kami pababayaan in our obedience, Panginoon, as we move our faith, Lord God, at patuloy na pinagkakatiwalaan ka sa lahat po ng areas ng buhay namin, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na lagi kang nandyan para sa amin, Panginoon. I-bless mo po ang aming pong mga tithes and offering, Lord God, at ang patuloy na pagtitiwala po namin sa iyo at paniniwala sa mga pangako mo, Panginoon, na patuloy mong bubuksan ang durungawan ng langit para po sa amin. Ibibigay mo ang inyong pong pagpapala sa mga taong patuloy na sumusunod at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo po namin itinataas ang aming pong tithes and offering. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magsitayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas, 17, Kapitulo 11 hanggang 19. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y gumaling na, nagbalik siyang sumigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpartari pa siya sa paanan ni Jesus at nagpapasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbabalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Maaari na po tayong makaupo. Malakas na palakpak po para po sa ating Panginoon na buhay. Good morning po sa bawat isa.
Si Tatay Pastor po ay nasa ibang lugar uli para sa kanyang misyon, no, dahil kailangan po siyang naroroon para po sa mission niya sa chaplaincy. Then si Nanay Ellen po ay pwede ipanalangin natin si Nanay Ellen dahil bago kami magsimula kanina umaga ay madaling araw sumusuka na siya ng sumusuka hanggang ngayon. Papadala namin siya sa ER para matignan, ano ng unang lunas. Pero tuloy ang gawain ng Panginoon. Amen? Wala makakapigil sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi nga namin kung mahal namin ng aming Nanay Ellen, mas mahal siya ng Panginoon. Amen. Dahil sa latay ni Jesus Christ, siya po ay gumaling. Siguro pag-pray natin siya, no, bukan natin yung ating bibig. Kahit sino sa mga oras na to, kahit 1 minute lang, mag-pray tayo doon sa may mga sakit para mag-intercede sa kanilang buhay. Okay? Pray tayo. Lord, salamat po sa umaga pong ito, sa buhay po ng bawat isa. Lalo-lalo na po sa aming Nanay Ellen, sa mga sakit, Panginoon, naniniwala po kami na ang iyong kagalingan, Panginoon, na igagawad niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, na ibibigay mo sa umaga pong ito at ang mga pabor, Panginoon, na ibibigay mo sa umaga pong ito, Panginoon. Naniniwala po kami sa iyong mga latay, kami ay gumaling, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, tinanggal mo na po ang aming mga sakit, Panginoon. At sa umaga pong ito, Panginoon, sa mensahe po, Panginoon, na ihahatid niyo po sa amin, Panginoon, wala pong maitaas na lalaki at babae, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, ang siyang maitaas po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas sa palakpak po para sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Sabihin mo sa katabi mo is, salamat. Salamat. Sa likod, sa harap, magpasalamat ka sa kanya, nandito siya. Thank you, salamat. No? Sa umaga pong ito, yun po yung pag-uusapan po natin, no? Nung huli akong napatayo dito, ang pinag-usapan natin ay sino? Sino po? Ang pinag-usapan natin nung huli akong tumayo uli dito, sino po sila? Yung magkapatid? Si Martha and Mary. No. Ngayon, sa mga oras na ito ay napakabait ng Diyos sa atin dahil sa kabila po ng kalamidad ay hindi po tayo nakaranas ng pagbaha. Hindi naman sa sinasabi natin na ang lahat ng iyon ay hindi mahal ng Diyos. Amen? Tulad ng mensahe sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Tatay Pastor noong linggo, ang kahatulan ng Panginoon ay makatwiran sa buhay ng bawat isa. Amen? Ngayon, sa umaga pong ito, it's personal na buhay natin bilang Kristiyano ang pag-uusapan po natin. Ano yung personal? Ang title po sa umaga pong ito, Kadakilaan ng Pagpapasalamat. Amen? Hello? Kadakilaan ng Pagpapasalamat. Gratitude. Sabihin nyo nga po, gratitude. Malakas, gratitude. Amen. Galing, no? Gagaling ng mga bata natin. Nakikisali si Chill si Brooke No? Bata pa ba? Gratitude, no? Ganito yan Sa binasa po ng ating kapatid, doon sa Luke chapter 17, 11 to 19, kung mapapansin po natin doon, ay merong 10 tao na may ketong na nasa labas ng bayan. Pag-usapan natin niya ngayon, na sumisigaw sila na, Jesus, maawa ka sa amin, pagalingin mo kami. At ayon pa sa teksto na binasa ng ating kapatid ay sa 10 pinagaling ng Panginoon sa ketong, ay isa lamang ang bumalik para magpasalamat. Nasaan yung siyam? Tanong nyo nga, nasaan yung siyam? Tanong nyo sa katabi nyo, baka alam niya kung nasaan yung siyam. Amen? Nasaan yung siyam? Ba't isa lang ang bumalik sa Panginoon? Sa buhay natin, pag nakakaranas na tayo ng blessing, nakakakain na tayo, maganda na ang pakiramdam natin, pagising natin sa umaga, nalilimutan na natin magpasalamat sa Panginoon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ako yan. Sabi mo, ako yan. Parang ganito, pagising mo sa umaga, ano ang libre? Pagising mo sa umaga, may libre na hindi natin napapagpasalamat sa Panginoon araw-araw. O bukod sa buhay, ano pa? Hangin. Porket libre ang hangin, pagising mo, di mo na pinagpapasalamat yan sa Panginoon. Maliban lang, lagyan ka ng oxygen, bumili ka ng hangin sa tangke.
Amen? Free kasi, nasaan yung tao? Free. Dahil sa pagiging kampante mo, sa buhay mo, Kristiyano, hindi mo na nararamdaman na pwede ka pala magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na yon. Parang ganito pa, si Mama Bel, anong gagawin niya sa umaga? Umaga. Mama Bel, anong ginagawa mo sa umaga? Pray bago po. Yon, magluluto. Hindi na natin pinagpapasalamat yung nagluluto. Kasi nasanay na tayo, nanay natin nagluluto sa umaga eh. Pero hindi lahat ng nanay nagluluto sa umaga. Hindi lahat ng tao may nanay na para pagluto sila sa umaga. Oh. Yes! Ibig sabihin, dahil nasanay ka na may nalalanghap ng hangin, nasanay ka na may kinakain ka, hindi ka na nagpapasalamat sa Panginoon. Ano yung pagpapasalamat mo sa Panginoon? Pag nagkasakit ka na? Pag maluba na yung sira na yung kidney mo, tapos gumaling ka, sabi mo, thank you Lord, magaling yung kidney ko. Pero sa ibang bagay, hindi mo na pagpasalamat sa Panginoon. Nakukuha niyo yung punto? Amen? Sa maliit na bagay, sabi nga ng Bible, pag pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, maaaring pagkatiwalaan ka sa malaki. Hello? Mag-aiming kayo, nandito lang ako. Hindi ako alis. Di ba? Napakasimple. Yun yung nakita ko sa buhay ko. Lord, may mga bagay na pala ako lumilipas ang araw na hindi ako nakakapagpasalamat sa'yo. Pagpapasalamat na lang, kinakatamaran pa natin. Tapos hihingi ka sa Panginoon ng blessing. Hihingi ka sa Panginoon ng pabor sa mga oras na ito. Pagkatapos ibigay sa'yo ng Panginoon, goodbye ka na. Goodbye, Lord. Amen? Yung pagpapagaling ni Jesus Christ sa 10 ketungin is trending nung araw. Nag-trending to. Sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Nag-trending to. Yung pagpapagaling na to. No? Sabi rito sa ating introduction, ang kwento ng 10 may ketong sa Lucas 17:11 ay isang makapangyarihang pag-alala ng kahalagahan at pagpapasalamat at pananampalataya. Si Jesus ay nagpakita ng pagmamahal at habag sa mga leproso na itinuturing marumi at iniiwasan ng lipunan. In Old Testament, sa Bible, pag ikaw ay may ketong, nilalabas ka sa bayan. Hindi ka pwede makihalubilo sa mga doon sa loob. Kasi sila empire sila mga kabahayan sila eh. Nilalabas sila sa bayan. Pag ikaw ay may ketong, nung panahon na yon, ito po ay sakit sa balat. Ito po yung nakakahawa. Wala pong lunas, kaya nilalabas sila. Tapos, ang matindi pa nito is, yung mata mo, yung ilong mo, yung tenga mo is unting-unting nilalamon ng laman. Nadideform. Amen? Sa buhay natin pananampalataya tayo ketungin nung natagpuan tayo ng Panginoon. Amen? Walang forma yung buhay natin. Hiwalay tayo sa Lord. Pero dahil sa Panginoong Hesus, dahil humingi tayo ng pagpapala sa Kanya, humingi tayo ng pananampalataya sa Kanya, ibinigay ng Lord ang buhay sa atin. Amen? Anong ginawa natin? Hindi mo na po ako magsisimba kasi may problema ako. Hindi na po ako muna aatin ng prayer meeting kasi busy po kami. Amen? Hindi po na ako pastor aatin kasi may trabaho ako eh. Pero nung walang trabaho, kung makalood sa Panginoon, ganun-ganun na lang, tulungan mo ako. Amen? Pero pag nagkatrabaho na, nasaan na? Wala na. Amen? Ito po'y para sa ating lahat. Amen? Ito po'y para matuto tayo. Amen? Tahimik kayo Di ba? Ang pulpito, ginagamit ng Lord, hindi para mamalo ng tao. Ang pulpito, ginagamit ng Lord para magpakain ng tao spiritual. Hindi na kayo maging ako. Amen? Kasi mahirap Pupunta sa church. Pwede ba, brother, pag-pray mo naman kami kasi pag-pray natin yan. Nasunod yung gusto. Hindi na bumalik, hindi na nagpasalamat Amen? Hindi tayo pumunta sa church para i-please ang tao. Pupunta tayo sa church para makatulong ang sa spiritual natin buhay. Pastor, di mo na kayo makakarating. Ang layo Amen? Pero ang Diyos, malapit sa puso mo Amen? Ano pa rito? Pag ikaw ay
May ketong nung araw, sa Bible, pinandidirian ka. Hindi lang physical damage, emotionally damage. Yung emosyon mo. Amen? Wasak na wasak ang buhay mo. Hindi ka kakausapin ng pamilya mo. Hindi ka pupuntahan ng kung sino mang kaibigan mo. Nag-iisa ka lang. Kung 10 kayo may ketong, kayo lang nag-uusap, puro kayo may mga sakit. Ang hirap nun, mga kapatid. Hindi lang physical yun, pati emosyon dali. Pati emosyon kasama. Amen? Sa buhay natin, ganun eh. Outcast tayo. Hiwalay tayo sa Panginoon. Na ano tayo eh, kumbaga, ang hirap pag wala ang Panginoon sa buhay natin. Pero anong sabi dito? Sabi rito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. 2 lugar na magkaaway. Amen? 2 lugar na magkaaway yan. Galilee at saka sa mga Samaritano. Magkaibang paniniwala po yan. Ngayon, anong gusto ni Jesus? Ang galing ng Panginoon eh. Gusto niya pag-isahin tayo lahat eh. Amen? Ano pa? Nang pagpapasok na siya ay sa isang nayon, nasalubong siya ng 10 lalaking may lubang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo. Hindi sila pwede lumapit eh. Tumayo lang sila sa malayo. At sinabi, at sumigaw ng malakas, Jesus, Panginoon. Panginoon agad oh. Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sinabi sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. In Old Testament, ang mga high priest po, sila po yung parang gobyerno natin ngayon. Sila nagsasabi, pag magaling ka na, pwede ka na. Naunawaan nyo? Sila ang politika nung araw. By the Old Testament po. Kung magbabasa po tayo ng Bible sa Old Testament, makikita po natin yan. Kaya pinapunta sila ni Jesus dun sa mga pari. Pumunta kayo sa lugar ng mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad sila, unti-unting gumagaling yung ketong nila. Habang naglalakad, ibig sabihin sa pananampalataya po natin, kailangan natin ng paghakbang. Hindi lang yung bibig yung umakbang na sa atin. Maglilingkod na ako sa Panginoon, pero gano'n ka pa rin, no? Maglilingkod na ako, ganyan. Hindi ganun. Humahakbang ka patungo sa gusto mong paglilingkod sa Panginoon. Humahakbang ka sa kagalingan na gusto mo. Humahakbang ka sa pagpapala na gusto mo. Humahakbang ka sa buhay na gusto mong mangyari. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang humahakbang yung mga ketongin na 10, unti-unti lang nararamdaman na gumagaling na sila. Merong isa habang gumagaling na siya, habang humahakbang siya. Ano sabi ng Bible? Bumalik siya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ano pang sabi doon? Bumalik siya sa Panginoong Hesus at nagsisigaw ng papuri. Papuri sa Diyos. Amen? At lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagpapasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Samaritano pa, kaaway pa, ang nagpasalamat. Samantalang yung Siyam nasaan? Ay, kailangan makapunta. Sabik na sila sa pamilya nila eh. Babalik na ako sa hanap buhay ko. Siguro ganun. Babalik na ako sa pangingisda. Yayakapin ko yung mga anak ko. Nalimutan nila na yung unang ginawa nila, yung pagpapasalamat sa Panginoon. Ganun ka ba, kapatid? Ganun ba tayo? Amen? Andiyan lang naman yung church eh. Pwede naman tayo next year na magsimba. Saka na po ako magsisimba pag maayos na buhay ko. Kailangan mo magsimba kasi hindi maayos ang buhay mo. Baliktad eh. Saka na kami magsisimba pag may pera na kami. Pag wala ka pera, magsimba ka. Umating ka sa mga gawain. Kasi pag di ka umating sa mga gawain, condemnation ng kaaway pupunta sa'yo. Iko-condemn ka na ng mga tiga-Jeosihaw Imus kasi hindi ka na nagsisimba. Ikaw naman, oo nga. Baka condemn na nila ako, hindi na ako mahal ng Diyos. Ganun kasi nagsisimula mga kapatid eh. Amen? Yung tamang kaisipan po natin, na hindi na tayo mahal ng Diyos, paparusahan tayo ng Diyos, galit sa atin ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kung condemn ang pag-uusapan, dapat i-condemn na ni Jesus yung 10. Hindi eh. Wala namang sinabi ang Panginoon eh, Lord, pagalingin mo kami. Teka lang, hindi ko kayo papagaling. Ikaw ba'y may kasalanan pa? Wala namang ganun. Interview ba ni Jesus isa-isa? Ikaw ba'y nagsisimba? Ikaw ba'y may nagtatights? Walang ganun. Nakita agad ng Panginoon yung needs niya. Sa buhay natin, kita agad ng Panginoon. Nakakit ka pa lang sa daanan, sa hagdan ng church, kita agad ng Lord yung needs mo eh. Amen?
Parang seryoso kayo. Kailangan na natin ito mga kapatid. This is the last days. Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi na pwedeng ang mensahe natin sa church ay humihimas ng balbas. Nangangamot ng likod. Hindi na po pwede yun. Last days na ngayon. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangan ipamukha natin sa bawat isa na yung righteousness ni Jesus Christ ay nasa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Habang tayo nagkakasala ng pagpapatuloy, patuloy niya naman tayong minamahal. Di ba sabi ng Bible, ang kagandahang loob ng Lord ang nagtutulak sa iyo para umiwas ka sa kasalanan. Amen, di ba? Kaya ang ganda. Hinanap ng Panginoon nasaan yung siyam? Bakit isa lang yung bumalik? 10 yung pinagaling ko. Nasaan na kayo mga kapatid? Ang sabi niya, bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri? Maliban sa taong ito na hindi Hudyo. Yung Hudyo pa yung nawala. Sila pa yung mga relihiyoso, sila pa yung nawala. Samantalang yung wala, kaalam-alam sa salita ng Diyos, yun yung bumalik. Di ba? Tumayo ka, sabi, umuwi ka. Pinauwi siya ng Panginoon Ano yan? Anong ano yan? Greek word? Iniligtas ka ng pananampalataya mo. Ang pananampalataya natin na magliligtas sa atin, mga kapatid. Amen? Sabi nga kung meron kang kasing laki ng butil ng mustasa, yung bundok na yan, kaya mong palipatin sa iba. Ganon kakapangyarihan ang pananampalatayang meron po tayo. Hallelujah! Amen? Sabi po sa number 1, ang kahalagahan ng pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, ipinakikita natin ang ating pagkilala sa Kanyang biyaya at habag. Lord, thank you sa hangin. Amen? Lord, thank you. Dahil hindi ako bumibili ng tangke ng oxygen para makahinga ako. Sa ospital, ang dami nakatangke ng oxygen kasi hindi na makahinga ng ayos, sira na baga. Pero ikaw, nakakapag-voicing pa sa umaga. Hanggang sa pinakanuhuling nota. Amen? Samantalang ikaw, blessed na blessed. Paglabas mo sa bahay mo, paglabas mo sa kanto nyo, dali na agad. Tatawa si Mama Bella tayo. Amen? Nandyan na, di ba? Kapatid, needs ng Panginoon, nandyan na lahat Nilapit na lahat sa atin. O-Save, Dali, 7-Eleven. Pag may Alphamart, tandaan mo, may O-Save yan, tsaka 7-Eleven, magkakatabi yan. Diba, ganun ang Panginoon sa buhay natin. Pag binigyan ka niya ng isang pagpapala, may kasunod pa yon mga kapatid. Hindi pa tapos ang Lord. Sabi mo sa, ibagbig kasi yung pangalan mo, Brian, hindi pa natatapos yung Panginoon sa'yo. Sa pangalan mo, 1, 2, 3. Amen. Samaritano pa, yung bumalik. Hindi naman Hudyo yun. Ano po sabi sa 1 Thessalonica 5:18? Ano po sabi diyan? Ang sabi po diyan ay, pasahin po. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakikristo Jesus. Kung ikaw ay medyo low ngayon, pasalamat mo muna sa Panginoon yan. Kasi may ginagawa ang Panginoon, nagtatrabaho ang Lord sa buhay natin Hindi siya papayag na hindi siya magtatrabaho. Diyos siya Ikaw nga tao, hindi ka papayag na hindi ka kumilos Pero dahil siya Diyos, alam niyo si Daniel? Kilala niyo si Prophet Daniel sa Bible? Illustration lang, Si Daniel, lagi siyang nananalangin sa Lord. Yun yung kanyang lifestyle, araw-araw, panalangin. Meron siyang pinapanalangin na akala niya, hindi na to tinupad ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero nung dumating ang Panginoon at dumating ang anghel ng Panginoon sa buhay niya, alam niyo sabi ng anghel sa kanya, tinugon naman ng Panginoon yung panalangin mo May labanan lang sa taas. May battle lang sa taas, sa ere. Dapat, nung nakaraan pa yan Pero dahil may labanan sa taas, pinaglaban pa namin. Alam niyo sa buhay natin, minsan yung mga prayers natin, sinusukuan na natin, di natin alam, tinupad na ng Panginoon Amen? Alam, ganun Tulad ni Daniel tinupad ng Lord yung prayer niya, yung matagal na palang tinupad, muntik niya ng sukuan.
Kaya kung meron tayong pinagpipray, negosyo, trabaho, love life, ipag-pray natin sa Panginoon. Lalo sa mga kabataan, kung manliligaw kayo, pag-pray nyo sa Panginoon. Dadaling kayo ng Lord sa tamang love life. Hindi yun dahil gusto nyo lang siya kasi cute. Baka mamaya acute na yan. Amen? Ibig ko lang sabihin, lahat ng bagay na ginagawa po natin ay isang gunin natin lahat sa Panginoon. Ano po sabi sa Romans chapter 14 verse 6? Ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon. Dahil pinasasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Lahat ng bagay ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, even ang pangit man ng buhay na nangyayari sa atin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Wala kang pera ngayon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Ano ako, baliw? Wala kang ako pera, ba't pa magpapasalamat? Wala namang mawawala sa'yo eh. Kung di ka magpasalamat, wala kang pera. Magpasalamat ka, wala ka pa rin naman pera eh. Doon ka na lang sa panalo ka, magpasalamat ka. Kakampi mo ang Diyos. Amen? Ako, kakampi ko ang Diyos. Kayo ang kakampi nyo? Oh. Diba? Ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Gawin lang nating masaya. Hindi yung pupunta tayo sa church para ka na sinaksak sa likod. Ang buhay ko. Kawawa na. Wala makain. Parang pagod na pagod ka. Alam niyo yun? Dapat pagpasok mo ng church, pag may problema ka, paglabas mo, wala na. Ibinigay mo na sa Panginoon. Ang nangyayari, parang ang church, parang parang may lamay sa patay. Lahat malungkot yung tao. Pumasok ka malungkot, paglabas mo, gumagapang ka na. Ganun ba yung simbahan? Ayaw ng Lord ng ganun. Sabi mo na sa katabi mo, ayaw ng Lord ng ganun. Ano pa sabi sa Ephesians? Ano lang po to? Mahikli lang po to. Huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan niyo po ba? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Utos na naman yan, magpasalamat. Magpuri, magpasalamat. Kaya pag sinasabi ng song leader, magpuri tayo sa Panginoon. Huwag niyo pahirapan yung song leader. Sigaw na sigaw si Ayesha, laylay na dila, ayaw niya pa magpuri. Magpuri kayo sa Panginoon! Galit na yung song leader, ayaw pa rin magpuri, ganun pa rin, no? Paano? Yung simba niya rito, wala sa isip. Ang isip niya nasa labahan kasi linggo. Lalaba ako, dami kong labahan, linggo. Parang napagana si Frank. Yung pala, nagpapalaundry. Di ba? Practical, di ba? Yun yung mga naisip natin dati. Dati nga, yung youth ako, bago pa lang tong Christian, ha? Yung youth ako, alam nila, subaybay ni Nanay Anding yung itsura ko nung youth ako eh. Di ba, Nanay Anding? Nakikita niya, nagwawalis ako sa labas ng church, umaga pa lang, nag-ano na. Kitang-kita niya Nanay Anding yung pagka-pogi ko dati. Nung youth ako eh. Alam niyo dati, lagi ako nasa church. Tanong niyo bakit? Lakasan nyo. Para makaiwas ako sa paghugas ng plato sa bahay. Para makaiwas ako sa gawaing bahay. Kasi gusto ko, magandang dahilan. Kesa sa inuman, sa church na lang ako. Jonah, nasaan yung anak mo? Nasa church. Di ba? Kakauwi mo na ng bahay. Uy, may youth fellowship. Tara! Para lang makaiwas, taka makita yung crush. No, nandun na kasi si Ate Arlene yun. Yeah, libre na naman ako niya mamaya. Di ba? Ganun kasaya magpuri sa Panginoon. Dahil sa mga kamalian natin, na pagtingin natin sa gawain, ang Lord dadaling kanya sa perfection eh. Amen? Kahit habol lang namin dati yung tang na tinitipla tapos tinapay. Oh, ayan, doon tayo, may tinapay doon. Doon tayo, may merienda doon, may tanghalian doon. Pero doon ka na pala hinuhok ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Amen? Alam nyo, mga kapatid, no? Konting testimony lang sa buhay ni Kuya Brian. Nung huli akong tumayo dito, di ba hindi pa ako nagpapagupit? Hindi ako nag-aahit, parang yung buhay ko parang saklop na ng langit. Pero, ang ganda lang din ng, kaya ito naging mensahe ng Panginoon sa buhay ko at sinishare ko sa inyo, hindi lang para sa inyo, para sa akin. Alam niyo yung pagpapasalamat sa mga bagay na ang sakit-sakit na pero pinagpapasalamat mo pa. Alam niyo yung salitang, Lord, wag, mahal ko siya. Diba, ganun, di ba? Bakit, Lord, ako pa? Diba, ganun. Alam niyo,
Si Kuya Brian, ano ba trabaho ni Kuya Brian? Di ba delivery rider ako? No? Ang galing lang kasi ng Panginoon dahil sa pagiging delivery rider ni Kuya Brian, doon ako tinrain ng Panginoon para yung pasensya ko ay medyo kahit pa paano magbago. Kasi maraming tao, may mga pasaway dyan, may mga ano. Ganon. Hanggang sa minahal ko, di ba lagi ko sinasabi pag nagtuturo ako, mahalin nyo yung trabaho meron kayo. Naaalala nyo? Lagi ko sinasabi yan, mahalin nyo yung trabaho meron kayo, kung nasaan kayo, palalaguin kayo ng Panginoon sa aspeto na yan. Amen? Kung di para sa inyo, at binigyan ka ng Panginoon ng bago, tanggapin mo, yan ay mamahalin mo dahil yan ang resources na binigay sa inyo ng Panginoon. Alam nyo si Kuya Brian, isang iglap, galing sa delivery rider, naging virtual assistant ako. Kasama ko ngayon, katrabaho ko na si Ate Harlene nyo. Magkatrabaho na kami. Ganun yung transition. Ngayon sabi ko, kasi ganito nangyari eh. No? Nung si Ate Harlene ay, yan trabaho niya na yan, may mga boss siya eh, na ano sa kanya, interview sa kanya, ganyan. Hindi ko to sinasabi para magmayabang. Sinasabi ko to na mag-encourage sa bawat isa. Na hindi lang, sino ba ako dati? Nanay Anding. Isa nga lang ID ko, barangay ID pa eh. Kalahati pa yung picture ko eh. Wala naman ako pinag-aralan eh. Alam nyo naman yan, tinitestimony ko yan. Tapos, nag-ALS ako habang nagtatrabaho hanggang sa makagraduate ako ng ALS. Habang nagtatrabaho ako, nagawa ko ng project ko sa ALS, kung ano, papaturo. Nakikita ng anak ko yan. Si tatay pala, ganyan. Ngayon lang siya magtatapos ng high school. Kasi nag-masteral ako third year eh. Third year masteral ako, 4 na taon. No? Dahil hindi ko kilala ang Panginoon eh. Dahil nakilala ko ang Panginoon, pinahalagahan ko yung mga bagay na binigyan niya sa akin. At natuto ko, glory by glory, pahalagahan itong mga to. Eto na. Dumating ang pagkakataon, tumawag yung boss ni Ate Harlan sa kanya kung pwedeng, meron siya isang tao na malapit sa kanya na pwede niyang i-recommenda. Sino ba malapit sa kanya? Katabi niya, di ako. Nirekomenda ako ni Ate Harlan, gusto ba kuya? Gusto ba? Ako naman, sige. Pero wala naman ako alam eh. Diba alam ko sa computer, ang alam ko lang niya YouTube, tsaka. Diba? Pero, ang galing lang ng Panginoon, nung i-interviewin na ako, nagpe-pray ako. Sabi ni asawa ko, interviewin ka nung isa. Si Sonia, interview ko isa. Alam niyo, nag-interview sa akin, 3. Yung pangatlo pa, yung pinakami-ari. Alam mo na sabi ko, ganun lang, yes. Lahat na sabi yes. Di ko alam kung kukulong na pala ako, yes ako na yes eh. Yes, it's okay. Sa madaling salita, si Kuya Brian, natanggap. Alam niyo sino TL ko? Asawa ko, siya nagtuturo sa akin ngayon. Baka ito yung mitya ng pag-aaway namin. Palakpakan natin ng Panginoon, no? Ganun. Ang layo ng transition. Dideliver ako ng parcel, kausap ko kung sino-sinong tao. Tapos, ang dideliveran ko na yung insurance na yung mga, ang galing ng, sabi ko nga sa asawa ko, hindi na naman kasi sabi ko nga sa kanya, nag-share kami dalawa. Ganito pala yan. Yung nakapaligid sa ating mga tao, instrumento yan ng Panginoon para pagpalain tayo. Amen? Minsan nakala mo, kaaway mo yan. Ayaw mo na makita yan. Pero isa yan sa ginagamit ng Panginoon para yung patience mo, lalong tumibay. Alam nila, Jerry yan, DB Rider yan, may mga customer na ang mabait, di ba? Kulang na lang pagka talagang sisipain mo yung yung gulong ng motor mo para lang doon mabuhos yung No, pero doon pala tayo tinitrain ng Panginoon. Kaya sa madaling salita, sa loob ng mahabang panahon na pagdi-deliver ko, nung nag-resign naman ako, ang mga tao naman sa akin, nag-question mark na malaki. Ha? Talaga? Trabaho lang na may mga pinag-aralan yan eh. Alam niyo yung ganong salita? Pero dahil ang anak ng Diyos ay may pabor sa kanyang mga anak, tulad nila Pedro, sa Book of Acts, ano sabi ng matatalino kila Pedro nung nagsalita sila sa maraming tao? Sino yung mga taong yan? Di ba yan yung apostol ni Jesus na mga walang pinag-aralan at mangingisda? Ba't ganyan sila magsalita? Ang taas ng kanilang karunungan. Gusto mo tumaas karunungan mo? Magbasa ka ng Bible araw-araw. Damahin mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Manalangin ka araw-araw. Ibigay mo sa Diyos ang kabigatan mo araw-araw. Maniwala kayo sa akin. Sabay-sabay gaganda buhay natin. Pero wait, may pagsubok yan. Hindi pwedeng walang pagsubok. Hindi pwedeng walang testing.
Sige nga anak, testing na kita kung makakalakad ka. Di ba yung mga baby, matutuwa ka na, mga 5 step, gumaganon-ganon. Hanggang sa makahawak, di ba? Pero pag naglalakad na, ang galing, nakakaikot na. Pero wag naman sana tayong sumobra. Nakatulad ng isang bata na umaakit na sa gate. Magagalit na magulang nun. Amen? Kung ano yung pinagawa sa atin ng Panginoon, gawin po natin sa kaluwalhatian niya. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi pa rito, ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang pag-amin, kundi isang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang Samaritano ay nagpakita ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagbalik. Amen? At pasasalamat kay Jesus. Once na may ginawa ang Panginoon sa buhay natin, balikan natin na Lord, sumamba tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Lord, salamat. Dahil nagkasakit kami, hindi kami napa-ospital. Hindi kami gumastos ng malaki. Amen? Ano pa? Sabi dito, ang pananampalataya ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng, grabe yung comfort ko. At pag-asa na nagpapalakas ng katatagan, nagbibigay ng layunin at naguudyok ng kabutihan at pagmamahal. Ang pananampalataya ay naguudyok sa mga tao na kumilos ng may kabutihan at pagmamahal na nagdudulot na mas makabuluhang relasyon sa iba. Ibig sabihin, yung pananampalataya po natin sa Panginoon, nagre-reflect po ito sa buhay po natin. At nagdudulot na makapellowship natin at ang mga hindi mananampalataya, na makita nila na itong si kapatid na ganito ay ang ganda ng buhay. Sa kabila ng kanyang paghihirap, ay inaangat siya ng Panginoon. Makasama nga sa kanya. Yung ganon. Makasama nga sa simbahan. Sa kaya siya nagsisimba. Amen? Hindi yung pagkakita sa'yo ng kapitbahay mo, ayoko kasama yan kasi masama ugali. Dahil yung faith natin, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bawa, nananampalataya tayo, ang pananampalataya natin si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Tayo'y pinagaling niya. Amen. Yung kasi yun eh. Sabi ng salita ng Diyos, ikaw'y mayaman na. Hindi ka buntot, ikaw ay ulo. Hindi ka mangungutang, ikaw ay magpapautang. Yan ang sabi ng Biblia eh. Yan ang mga pangako ng Lord eh. Yun ang pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya ka sa buhay mo na maayos yung ugali ko, maayos yung paninindigan ko sa harapan ng Lord, mangyayari. Pero kailangan natin kumilos. Kailangan natin humakbang. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Amen? Minsan nananampalataya tayo sa mga bagay na para sa mga oras na ito ay hindi naman talaga dapat mangyayari. Pero dahil nananampalataya tayo na ibibigay sa atin ng Diyos sa magandang buhay, unti-unti mangyayari po ito. Sabi nga ni Tatay Pastor sa book of, yung Santiago na kanyang tinuturo, nag-series si Tatay doon sa book of James, kung saan ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung nananampalataya po tayo na maayos ang ating spiritual na buhay, kailangan natin kumilos. Kailangan natin magpakasipag sa gawain. Kailangan natin magpakasipag sa mga bagay na pang Panginoon. Hindi sa mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin dito sa lupa. Amen? Ano po sabi ng Romans chapter 10 verse 11? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Isang pangako na naman. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo binibigo ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Sapagkat ang Panginoon ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang atin lamang ay magpasalamat sa anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Matuto po tayong maging grateful sa lahat ng nangyayari sa atin sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon. Matuto tayong magpasalamat kung ano man yung estado ng buhay natin sa ngayon. Kasi hindi papayag ang Panginoon na hanggang diyan ka na lamang. Parang si Kuya Brian. Iba-iba ang ating landas sa buhay. Pero ako, ang pinili ko ay sumunod sa Panginoon. Ang pinili ko ay mabago yung buhay ko. Kung ano man yung pabor na binigyan niya sa akin, ipagpapasalamat ko. Ikikip ko, aalagaan ko. Hanggang sa mabigyan tayo ng mga konting oportunidad. Kasi yun yung prayer ko, Lord.
paano kaya ako makakapagtrabaho na nasa bahay lang, na maasikaso ko yung mga anak ko habang nagtatrabaho? Sa ngayon, alam nyo, habang panggabi ako, nagdi-deliver pa ako kasi nagre-render ako ng 30 days eh. Sabi nga ng mga katrabaho ko, paano mo nagagawa yan? Nagdi-deliver pa ako sa umaga, tapos pagdating ng konting tulog, titrain naman ako ng asawa ko sa bagong trabaho. Ang hirap. Kung ako lang, sasabihin ko lang sa asawa ko, ayoko, dito lang, sa deliver na lang ako. Ganoon din naman, sumasahod din naman tayo eh. Pero hindi eh. May gusto akong mangyari sa pamilya ko, kaya ang Lord, tanggapin mo lang. Sa una mahirap. Pero naniniwala ako, pagkasama mo ulit sa buhay mo, yung mahirap pagagaangin niya yan eh. Hindi kanya pababayaan, ayaw niyang pabayaan yung mga anak niya may sakit. Sa nangyayari po sa bansa natin, di natin alam kung sino na totoo. Partido bang ganito? Sino ba totoo? Lahat sila tama. Amen? Saan ka nakakita ng balita? Binalita mabuti. Alam niyo sa mga news, ang binabalitang mabuti, sa huli na eh. Na ano nyo? Sa news, ang unang binabalita niyan, mas marami yung negatibo. Pinatay, ninakawan, nangurakot, na ganyan. Pero pagdating sa huli, good vibes naman tayo mga kapatid! Konting oras na yung binibigay sa good vibes. Pero pagdating sa ibang problema, dahil laki. Di ba? Tapos pagkatapos ng good vibe, problema na naman. Ano yon? Ang panahon ngayon ay uulanin ang buong Metro Manila. Yung mga ganon. Ganon nabubuhay ang tao sa panahon ngayon. Ang panahon ngayon, last days na, impatient na yung mga kabataan din. Tulad ng anak ko, gusto na umuwi. Di ba? Ganon ang panahon natin ngayon, mga kapatid. Napakasama na ng panahon. Sasabay pa tayo sa kasamaan. Gawin na natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maglingkod ka na sa Panginoon. Kailangan ba sa church? No. Maglingkod ka sa pamagitan ng buhay mo. Ipakita mo ang buhay mo ay maging ilaw sa iba na hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? Balakpakan po natin ng Panginoon. Sabi pa rito sa number 3, ang pagmamahal sa ilalim na itinuring na marumi ng lipunan. Ang kwentong na ito ay isang pagpapaalala ng Diyos ay nagmamahal sa mga itinuring na marumi. Tayo rin ay dapat magpakita ng pagmamahal at habag sa mga taong ito. Sa ating buhay, tayo ay dapat magpakatotoo at magpasalamat at magpasalamat sa mananampalataya. Tayo ay dapat magbalik sa Diyos ng papuri sa Kanya. Tulad ng ginawa ng Samaritano, sa ganitong paraan, tayo ay makakapagpapakita ng tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakasimpleng pasasalamat lang talaga. Tulad ng sinasabi ni sister, di ba? Ang pagising mo ay blessing. Dumilat yung mata mo. Yung kumukurap-kurap lang yung mata mo, ganun, blessing yan ng Panginoon eh. Nakakurap tayo. Yung iba kasi nakaganon, hindi nakakurap. Yung paglunok mo, yung lumunok ka lang ng konti, pagpasalamat mo sa Panginoon yan, yung iba hindi na nakakalunok. Tinutubuan na rito. Gusto ba natin humantong pa tayo sa ganun para sabihin natin sa Panginoon, mahal kita Lord? Gusto ba natin humantong pa tayo sa Panginoon, sa punto na ganun, na may sakit na tayo, saka tayo maglilingkod sa Panginoon? Habang may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kapatid, habang gusto niyang baguhin ang buhay mo, i-allow mo na mabago ang buhay mo. I-allow natin na mabago yung buhay natin. Kung hanggat maaari nga kahit magsiksikan tayo dito araw na linggo, kumpleto tayo, mas maganda eh. Amen? Ganun po talaga. Si Tatay Pastor, kaming pamilya, pinagpipray namin ang bawat isa, ang bawat pamilya. Nalulungkot kami pag merong hindi dumadalo. Nalulungkot kami pag wala yung isang pamilya. Hindi para parusahan sila ng Panginoon. Nalulungkot kami. Sayang yung oportunidad. Kaya si Tatay Pastor, nung unang pagtuturo niya dito, sinasabi niya, ilang Sunday na lang. Matatapos ng Kahit mabigat yung pakiramdam natin pag linggo, simba tayo mga kapatid. Simba tayo. Yan naman po yung kayamanang hindi maagaw sa amin ng kahit sino man. Yung makita ng mga anak namin, yung mga magulang nila, naglilingkod sa Panginoon. Kahit wala ng million, Lord, okay na. Amen? Kahit wala ng Lord, okay na. Pero hindi. Ang Panginoon, pag nakita kanyang faithful, sa aspeto ng, tayo dito sa lahat, sa pagbibigay, mahirap di ba? Pero kailangan natin matuto. Kailangan natin matuto sa aspetong yan. Lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, lagi po nating tatandaan, ang Diyos
yung pagmamahal niya sa atin, hindi po nagbabago. Ano man yung kasalanan mo, kasalanan ko, hindi tinotolerate ng Panginoon yan. Pero, mas binibigay ng Panginoon yung pagmamahal niya para lalo tayo manumbalik sa Kanya. Amen? Meron lang akong gustong dalawang tao no? Parang naisip ko lang, kahit mga ilang minuto lang siguro, mga 3 minutes, 5 minutes, gusto kasi ano tayo pagpapasalamat yung ano natin yung teksto natin, yung pinag-aaral natin ngayon. Siguro sa buhay nyo, may ginawa ang Panginoon naman na dapat yung ipagpasalamat no? Amen? Kung wala naman, pwede na kayo umuwi. Pero hindi alam ko meron Alam nyo, sa online prayer meeting, di ba pamilya yan, tinatawag natin. Ngayon, hindi kaya Bibigyan ko ng kahit ano, sino pong gusto magpasalamat sa Panginoon? Dito lang sa pulpito. Para maramdaman nyo yung naramdaman ko kung paano nginig. Si ano? Pangalan nito? Si Francis. Pasensya ka na. O, palakpakan natin si Francis. Palakpakan natin yung buhay ng Lord kay Francis. Dito Ayun lang, anong simula kasi nung nagsimba po kami dito, hindi na po dapat talaga ako mag-aaral ng college. And sa awa po ng Panginoon, binigyan niya po ako ng blessing. Si Tita Hazel po, wala po si Tita Hazel. Ayun po, yes po. Ano po siya, tinulungan niya po ako kasi po may financial strain po kasi. May hirap po talaga sa tuition, ayun po. At tinulungan po kanya ni Tita Hazel po para sa tuition. Kaya po sobrang thankful po kasi Panginoon na dinala po ko ni Jesus dito para po matulungan din po. Ang bilis, paiyak pa lang kami. Ito, bumalik Sino ba po? Sino? Sino pa? Sino pa na? May mimili ka? Alalayan kita o diyan ka na lang? Kasi mas maganda nandun Para kita. Pasensya na po. Bago pang lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi magmula nung nakilala ko siya, hanggang ngayon struggle ako. Pero unti-unti binago niya ako. Hanggang sa dumating nakita niya naman yung desire ng puso ko Saan man ako mapapunta, saan man lugar ako na pwede akong maka-attend. Pero merong nangyari sa akin na yun sa previous na para i-share ko lang kung paano ako binago ng Panginoon. Doon sa previous na pinagalingan ko, faithful ako kay Lord, kaya lang ilang sakay ako bago ako makarating doon. Para sa akin, na-try na ako ng Lord nung nasa ibang bansa ako. Malayo yung community ng Christian community, isang yung kahit na anong denomination. Pinipilit ko talaga na maka-attend, makarating para makarinig ng salita ng Diyos. Nakita na Lord, kahit nung nandito pa lang ako nag-umpisa, basta may ng Panginoon, kahit bumabagyo. Sabi ko, Lord, nasasabik ako sa iyong pagmamahal. Nung time na unti-unti na dala ko yung mga anak ko, struggle din para sa akin, pero sabi ko, Lord, ikaw yung kasama ko. After that, may mga pa rin tilamsik pa rin ang kalaban, pero sabi ko, hindi kita urungan, kasama ko ang Panginoon Then, nakatira ako sa buhay na tubig. Sabi ko, Lord, kahit na saan pa, ako nga dasma yung previous ko. Yung dito, sabi ko, tulungan mo ko, Lord, na maka-attend ako ng walang anumang pero ang kalaban talaga gumagawa ng paraan Tinitas niya ako, last week lang, nadapa ako mismo sa loob ng bahay. Medyo may diferensya na rin talaga yung lower extremities ko. Kahit na naglalakad ako, hirap ako. Pero pagka ang sinasabi sa ng Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Hindi lang naman
ito lang, struggle ko lang to, physical, dito lang yan sa lupa. Pero within that, ang tinitingnan ko is yung kingdom. Yung kingdom. Sabi ko, Lord, matatapos to, hanggat nandito ako, Lord, gawin mo maging legacy ko para ako sa akin, legacy ako ng mga anak ko. Kahit minsan na medyo, sa isang pamilya hindi mawawala talaga yung struggle, hindi mawawala yung hindi pagkakaunawaan. Pero bilang ang patriarch ng bahay, ng tahanan, kahit na ako lang nanay, tatay, sinisiguro ko na every time kahit na hindi na ako nakaka-attend ng prayer meeting every Wednesday, pero pinipilit ko, itong nakaraang week, hindi talaga ako nakakapag-devotion, hindi ako nakakapanalangin. Sabi ko, Lord, struggle ako sa physical ko. Tulungan mo ako na kahit ganun yung mangyari. Yung spiritual ko hindi mawawala. Yung yung divine intervention mo para sa akin. Kahit na sabihin pa yung physical ko, hindi nawawala sa akin. Binibigyan naman ako ni Lord ng financial assistance. Sabi ko, Lord, maraming salamat kasi yung mga anak ko, bagamat nasa ibang lugar, ang connection ko sa kanila is yung panalangin para maprotektahan, hindi lamang siya, kundi ang JC How. Bawat pamilya, bawat sanga ng JC How, pinapanalangin ko yan. Maprotektahan, pati ang mga anak, mga apo. Kaya magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Hindi balakid ang layo ng lugar kung saan ka sasamba, kung saan ka dinala ng Panginoon. Kasi si Lord nagpo-provide eh. Ako, 200 ang nauubos kong dito. Sabi ko, Lord, okay lang. Kasi the next week, ikaw naman yung magpo-provide sa akin. At natutuwa ako kasi yung ginagawa ko nung nandun ako sa ibang bansa na may gawain ng gabi sa isang Christian community. Isang compound yon, iba't ibang denomination. Nagagawa ko talagang tumakas na after talaga ng trabaho, malapit lang yung hospital doon sa community, Christian community. Doon ko na pag-anuhan sa sarili ko na yung experience or yung ano bang tawag doon, naging habit ko na yung 10%, yung tithes. Ito yung tumutulong sa akin eh. Kahit na dito, tsaka kahit na may mga bagay na kailangang natutuwa yung puso ko. Sabi ko, Lord, kahit malang sa ganong paraan, may mga naibibigay na tulong mo. Sa'yo din naman ang gagaling yon. Kami lang yung daluyan mo ng pagpapala. Kaya kailangan kong ma-share din. Yung bagay na yun, na-transfer ko sa anak ko. Hindi ko nga akalain na Kaya nga sabi ko, within next year, makakauwi yung mag-asawa, si Karen at sabik din sila na maka-attend sa yung gawain ng Christian na Kasi sila, uma-attend sila, malayo pa. Siguro 1 hour and a half yung tina-travel nila bago pero dahil sa technology, nakakaano din sila via Zoom, mga prayer meeting. Inyo pong ipagpaumanhin kung ako'y hindi man nakaka-attend ng prayer meeting kasi may mga gawain na nagluluto, namamalengke. Ako lang talaga yung tinayuan ko talaga ang maging nanay at tatay. Kaya sabi ko, Lord, kahit wala man akong katuwang na yung masasabi mong asawa, andyan ka, ikaw yung sinishare ko lang po itong bagay na ito para po sa kaluwalhatian, kadakilaan ng ating Panginoon. At para na rin po makakita kayo ng sample na pwede niyong gayahin kahit gaano kalayo, punta po tayo sa gawain. Yun po. Amen. Meron pa po? May gusto umabot? Isa na lang. Meron pa po? Wala na po? Pray na po tayo? Sigurado po kayo? Tara, pray na tayo.
Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Lord. Grabe naman palakpak yan. Para namang... Hindi, bago tayo mag-start dito, kwento ko lang sa inyo ng bahagya yung nangyari kay Kuya Brian. Walang imposible sa Diyos. Amen? Yung kala mo mahirap sa tao pero sa Diyos hindi. To be honest, si Kuya Brian, wala siyang experience at all sa office setup. Wala. Madaling araw ng Friday, my boss called me. Nag-send lang siya ng voice mail. Tapos sabi niya doon, Harlan, Harlan, right now, nakikita ka namin, gusto ka namin i-promote. Could you imagine? April lang nila ako hinar. Yung hiring na yon, siya yung pinaka-easiest hindi nga ako nag-apply eh. Kinuha lang nila ako via call. Doon lang kami nag-usap. And then instantly, hinar nila ako. After 7 months na ako sa kanila, sabi nila sa akin, Harlan, parang it's time na para i-promote ka namin para sa ibang mga task. Tapos sabi niya sa akin, meron ka bang mare-recommend na tao para gumawa ng ginagawa mo ngayon? Yung ginagawa ko ngayon, hindi siya easy. Mahirap siya, lalo na para sa isang tao na wala namang experience at all. Hindi humahawak yan ng computer. Alam lang niya, tama siya, YouTube, Netflix, or whatsoever. Yun lang ginagawa niya. But, because of God's faithfulness and the trust that my bosses give me, alam mo yon, nakita nila, alam niyo po, pag kayo ay nagtatanim, pag kayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang bagay, pagpusayan niyo po. Lahat ng mga ginagawa niyo, akala niyo wala lang nangyayari. Tama po, God is working behind. Minsan nga advance pa. Hindi ko ma-imagine na isang madaling araw magpapabago ng instantly ng buhay namin. Friday nangyari, nag-usap lang kami. Sabi niya, mag-set tayo ng interview. Monday, pinandaan ko pa ng script kung ano mga isasagot. Sumagot naman ng scripted. 3. Could you imagine 3? The owner, the COO, and yung ano ko doon? Parang siya yung overall secretary. Ganon nangyari. In-interview siya. Sabi lang sa kanya, Hi, Brian. Siguro yun din yung easiest application niya kasi 9 minutes lang kami nag-usap. 9 minutes? Could you imagine? Nag-usap lang sila. Pinakilala yung sarili. Pinakilala nila yung sarili nila. And then, diniscuss lang kung ano yung kikitain niya. Kung ano yung kikitain niya. Diniscuss lang kung ano yung possible niya maging work. And then, pinagkatiwala na sa akin lahat. Ikaw na bahala, Harlan. And then, after that, wala kaming equipment for Kuya Brian. Lahat na, trinay namin. Home credit, decline kami, wala pa kaming offer kasi meron pa mga previous na mga installments na binabayaran. Decline kami. We tried na makipag-usap sa mga kakilala para magkaroon kami para makiride kami sa credit card. But decline. But guess what? God is our provider. Amen? He is. So, yesterday, nakabili kami ng laptop. We have the laptop. We have the, monitor. Palakpakan natin ang Lord. God is our provider. Kasi sa mga ganyang trabaho, kailangan meron ka ng equipment. Pero yung boss ko, nag-antay siya patiently. Sobrang patient nila. Sobra talaga. And ayoko namang ma-waste yung opportunity na binigay ng Lord. Kasi totoo naman, bibihira ang mga nakakakuha ng mga premium clients sa ganyang industry. Hindi lahat nakakatagal, hindi lahat. At ang aming niche, hindi siya basta-basta, insurance company ang hinahawakan namin. But God is good. He is the God na nag-o-orchestrate sa new season ng buhay natin. New season to eh. New season na hindi mo alam ang gagawin. Na hindi mo alam kung saan patutunguhan. Pero ang ginagawa natin manampalataya. Amen? Ate, paki-post. Sabay-sabay natin. Sa The Message Bible in Ephesians 3:20, it says here,
Mga kapatid, may you be reminded today that God is able to do far more than you could ask, think, or imagine. That even in moments when things feel uncertain or overwhelming, His power is still working in you. And for you, in you na, for you pa. Sa'yo na, para pa sa'yo. Amen? Trust. Say it, trust. That He is shaping something greater than what you see right now. Amen? Ulitin natin. May you keep believing. Sabi na, no? Keep believing. God's plan go beyond your expectations. Amen? Nangyari sa amin, mangyayari sa'yo. Claim it. Amen? Nangyari sa iba. They have their wow moments na mangyayari sa'yo. Hindi naging madali. Marami akong iniyak. Marami kaming iniyak. May mga accounts din kami. We have loans to pay. Hindi kami makapag-provide for the family. Yung we are so blessed kasi nasa kami ng parents ko eh. But we started with nothing. But if you remain faithful at talagang nag-o-obey tayo sa Panginoon, ang daming open doors of opportunities. May you be reminded that God can do exceedingly, abundantly, more than your eyes can imagine. Are you getting it? Nakukuha niyo po yun? Amen? Lahat ng bagay posible sa Panginoon. Amen? Pinapanaganiban mo pa lang. Ayan o. Kwentuhan niyo si Kuya Brian, hirap na hirap yan. Baka ito na ang mitya. Pero, alam ko, sa biyaya ng Panginoon, kakayanin namin. Kasi meron siyang greater plans sa mga new seasons ng buhay natin. Kaya lahat na nagpapagal, nag-aaral, mga opportunities na binibigay sa inyo ng Lord, pag-igihan nyo, magkaroon kayo ng yung gratitude, magpasalamat tayo sa Panginoon, kahit ano pa yan. Kasi ang Lord, faithful siya. Amen? Faithful siya. Amen? Hallelujah! Inanihan ko po ang lahat na tumayo. God, you are so good. Grabe. May you be reminded today that God is able to do far more than you could ask, think, or imagine. Even in the things that is uncertain or overwhelming, His power is still working in you and for you. In you and for your family. Amen? Keep believing. Sabi niyo, keep believing. Louder, keep believing. Keep believing. Keep believing. Why? God's plans go beyond your expectation. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we are so overwhelmed, Panginoon, sa presence mo today. I know this is your message for this church. Na muli kaming i-remind that you can do exceedingly. Amen? More than our eyes can imagine. Ganun ka-powerful, Panginoon. Marahil nasa season kami na nahihirapan ngayon. Season na parang ang bigat. Lahat ng bagay ay tumatalikod or mga tao tumatalikod sa amin. But then again, Lord God, sabi mo sa iyong salita, as we focus our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith, Lord God, sasamahan mo kami sa lahat ng grace namin. We can do all things through Christ who strengthen us, Panginoon. May you find us faithful. Lord, tulungan mo kami i-count lahat ng blessings na meron kami, oh God. At huwag kaming manangan sa sarili naming karunungan. Hindi sa sarili naming kakayahan. Kasi kung kami lang, we always fail. But Lord, kapag kami ay nag-focus sa'yo, lahat ng bagay, Panginoon, ay naaayon sa kagustuhan mo. Because you are our big God, our faithful God. Right now, ano pong mga prayer requests niyo sa Panginoon? Prayer for your family, prayer personally, prayer for your emotions, mga kakilala. Come on, you pray. You pray. Patuloy nating sambitin, paniwalaan na kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Lord, we thank you. We thank you for today, Lord God. We are remembering, Panginoon, yung mga kapatiran namin na wala po ngayon dito. Ano mang mga reasons ang meron sila, Lord God, I pray na extend niyo po ang inyong hands sa kanilang mga buhay. I also pray, Panginoon, sa mga taong may sakit, pagalingin niyo po sila. I also pray sa mga taong nasa gitna ng gulo sa buhay nila. Chaotic na family, Lord God, nag-i-struggle sa studies, kailangan ng provision, Lord God. Lord, ikaw po ang mag-meet ng aming ng mga needs po namin, O Diyos. Kasi walang ibang makakagawa nito kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming pong salamat dahil hindi mo kami binibigo. Salamat dahil wala kang kinikilingan. Lahat kami, Panginoon, ay iyong mahal na mahal. At lahat kami ay iyong pinili. Lord, we're praying for our country. Lord God, who's suffering right now. Lord God, sa iba't ibang mga kadahilanan, Lord God, hindi naman po lingid sa inyo ang pinagdadaanan ng aming bansa. Ang posibleng maging epekto nito sa bawat mga Pilipino, bawat pamilyang Pilipino. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mag-shield sa amin, mag-protect sa amin. Ipagtanggol mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga gawa ng kaaway for our country, Panginoon. Ikaw ang magsaayos, Panginoon, sa aming bansa, O Diyos. Panalangin para rin po kay Tatay Pastor na nasa Camiguin ngayon kasama ng kanyang mga pamilya. Pakaingat ng kanyang mga kasamahan, kapwa pastor, na nagsasalita sa iba't ibang churches, O God, pagpalain niyo po sila. Sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, ikaw po ang mag-provide ng trabaho nila. Sa lahat po ng mga nangangailangan para sa linggong to, Lord, ikaw po ang mag-provide, Panginoon. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat po ng marami sa kabutihan mo. Sa iyo po lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.